Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Blueberry Danish Puff. Handa na ba kayo? Sa paggawa ng tinapay, ang mga kailangan natin ay bread flour 500 grams, salt 5 grams, butter 50 grams, fresh milk 250 ml, at raw butter na 225 grams para sa ating puff filling. Ilagay na natin ang asin, gatas. Haluin muna natin ito para matunaw na ang ating asin. Atin ang ilagay ang butter at ang bread flour. Paandarin na natin ang ating mixer at hayaan lamang natin itong umandar o mag-mix hanggang sa tuluyan na magsama-sama ang mga sangkap na ating inilagay dito. Ayan, at dahil nagsama-sama na po sila, ay pwede na po natin kuhanin ang ating dough at atin na po siyang ilalagay sa roller. Ngunit kung meron po tayong spiral mixer ay hindi na po natin ito kailangan ipadaan pa sa ating roller, kundi i-continue lamang po natin ang pag-mix dito hanggang po sa makuha na natin yung consistency na gusto natin sa ating dough. Yung wala na po siyang buo-buo, hindi na po siya hiwa-hiwalay, at isa na po siya at makinis na po siya at medyo stretchy. Eto na po ang consistency na ating hinahanap sa ating dough. Yan. Okay na po ito mga ka-bakers. Pwede na po nating patayin ang ating roller at ilagay na po natin sa lamesa ang ating dough. Naglagay po tayo ng dusting flour sa ilalim bago po natin ilagay ang ating dough. At pagkatapos ay atin po itong hihilain pahaba. Ayan, at atin lang po muna itong i-continue. Press-press lamang po muna natin ito. At pagkatapos po nito ma-press-press mga ka-bakers ay kukuha po tayo ng rolling pin. Atin lang po munang irolyo dito ang ating dough. Yan, pahabain lamang po natin at ganyan po ang kanyang itsura. Pagkatapos atin na pong ilagay ang ating 225 grams ng butter. Ito nga po pala ay ating hiniwa sa maliliit. Depende po yan sa inyo kung gaano po kaliit at medyo hindi na nga po pala ito malamig kaya po mabilis na lang po siya na pakalatin. Ayan. At pagkatapos naman po nito mga ka-bakers ay atin na po ito tatakpan. Yan. Atin lang po siyang i-sure na nandun na po lahat ng ating butter. At pagkatapos po ay atin na pong irorolyo ang bawat gilid nito. Ilagay lamang po natin at sure po natin na naka-zip po or parang nakadiin po yung bawat gilid para po wala pong lumabas na butter. Kukuha po ulit tayo ng ating dusting flour para po hindi po dumikit ang ating dough. Pagkatapos, ilalagay po natin ang ating dough dito at kukuha po tayo ng ating rolling pin at ngayon naman po ay atin po siya ulit ipapadaan sa ating rolling pin. Ayan. Just take your time lamang po. Papahabain lamang po natin ng kaunti ang ating dough. Yan, pahabain lamang po natin. Kapag okay na po ito, ay atin na po itong ilagay sa ating lalagyan na may dusting flour at atin po itong ilalagay sa freezer ng 3 beses na tag 20 minutes. For example po, yung itong side, 20 minutes. Yung kabilang side naman 20 minutes at isa pa pong 20 minutes. Yan. 3 beses po siya na 20 minutes sa freezer. Pagkatapos po mailagay ng 16 minutes sa ating freezer ay atin na po itong kuhanin. Ito na po ang kanyang itsura mga ka-bakers at maglagay naman po tayo ng dusting flour. Pagkatapos po ay atin po itong gagamitan ng rolling pin. Yan. Kuhanin lamang po natin ang ating rolling pin. Papahabain lamang po natin ito ng kaunti. Kapag napahaba na po, ay atin na po itong itutupi. Yan. Antupi lang po natin sa isa. At pati na rin po yung kabilang gilid nito ay atin din po siyang itutupi. Pagka natupi na po siya, ay atin na po siyang gagamitin or papadaan na po natin ito sa ating rolling pin. At ganito na po siya kahaba pagkatapos. Ngayon naman po mga ka-bakers ay atin na po itong hahati-hatiin. Relay po mo tayo ng ating dusting flour. Hiniwa lang po natin ito ng pa-square. At eto na nga po palang lahat ang ating mga nahiwa. Nilinis lamang po natin ang ating lamesa at pagkatapos naman po ay eto na nga po ang ating gagawin. Ang una po muna natin gagawin dito ay maglalagay po tayo ng square sa ating dough. Yan. Lagyan lamang po natin ng dahan-dahan at yan na po. Lalagyan lamang po natin siya. Pagkatapos po yung kabilang gilid naman po. Yan. Huwag lamang po natin isagad para po hindi maputol ang ating ginawang dough. At eto na nga pong lahat ang ating gagawin. Ngayon naman ay atin na po itong ipagdidikit-dikit sa gitna. Ang atin lamang pong gagalawin dito ay yung pinakadulo ng ating dough. At yung ginawa po nating square ay hindi po natin ito isasama na itupi. Yan. Yan na po ang kanyang itsura. Nakikita naman po natin na sa gilid nito
buo pa rin po or hindi po kasali ang ating ginawang square. Ayan. Idiin lamang po natin ito ng kaunti para po dumikit po talaga siya. At eto na nga pong lahat ang ating mga nagawa. Lalagyan na po natin ito ng ating egg wash. Isa-isahin lamang po natin sa paglalagay. At yun naman po ay atin na po itong ilalagay sa ating plancha. Dahan-dahanin lamang po natin sa paglalagay nito. At syempre, depende rin naman po sa inyo kung gaano po kadami ang inyong ilalagay sa isang plancha. Yung gagawin naman po natin dito ay isang plancha lamang po ang ating gagamitin at 12 pieces nga po pala ito lahat. Ngayon naman po, maglalagay na po tayo ng ating blueberry filling. Yung filling nga po pala na nagawa natin dito or nagamit po natin dito ay 15 grams po ang isa. Kayo na pong bahala kung gusto niyo po siyang damihan or bawasan. Ang filling nga po pala ay nabibili sa mga bakery supplies para po hindi po tayo mahirapan sa paggawa nito. Ayan. At syempre po, just take your time lamang po mga ka-bakers. Adding ready na nga po itong mailagay sa ating oven. Ang oven temperature sa taas at baba ay 240 at ang baking time ay 15 to 18 minutes lamang. At after 15 to 18 minutes ay luto na nga po ang ating blueberry Danish puff na sobrang sarap naman po talaga mga ka-bakers. Hindi po talaga kayo magsasawa dito. Kung tayo po'y mahilig sa blueberries, abay eto na nga po talaga ang napakasarap at simpleng paggawa ng ating blueberry Danish puff. O di po ba napakayami naman po talaga nito? Makakagawa pa tayo ng ating mga trabaho habang pinapahinga natin ito sa freezer ng 60 minutes. O di po ba napakabongga? Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na rin po ha. Eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Marcos 8:35. Sapagkat ang sinumang naghahangad na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sinumang nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay maililigtas nito. Amen, amen, amen. Mabubuhay nga naman tayo ulit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman wag tayo mag-alala, wag tayo matakot sa kamatayan dahil ito naman talaga ay magaganap. Ngunit ang pinakamahalaga at pinaka-importante naman talaga sa lahat ay tayo ay muling mabubuhay kasama ng ating Panginoon. At wala nang problema at kahit na ano pang sakit na mararamdaman natin dahil kapiling na natin ang ating Panginoon at Hari ng mga hari. Kaya naman maraming salamat sa inyong lahat mga ka-bakers. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.